Nagbabala ang China na ilalabas ang di umano'y audio recording sa pagitan ng Pilipinas at ng China, at ang di umano'y nilalaman ng naturang audio ay patungkol sa agreement or deal tungkol sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At ayon sa Beijing, ang naturang audio ay ang tawag daw ng Vice Admiral na si Alberto Carlos. Siya ang head of the Philippine Army's Western Command at tumawag daw ito noong January 3, 2024. At ayon sa Bloomberg News, sinabi ng China na ang Pilipinas at China ay merong tinatawag na new model. At ito ay ang bagong kasunduan ng Pilipinas at China patungkol sa pagkakandak ng supply mission to the Philippine-occupied Second Tama Shoal in South China Sea. Iginigiit ng China na meron daw talagang kasunduan ang Pilipinas at China. At ayon sa report, ilalabas daw ito ng China ilang araw. Mula ngayon, hindi na nagbigay ng pangalan kung sino ang nagsabi nito. Ito ay ayon sa ulat ng Bloomberg News. Ang mga statement ng China ay nag-ugat din sa mga maaanghang na palitan ng salita sa pagitan ng side ng China at side ng Pilipinas at maging sa presensya ng United States of America sa Ayungin Shoal. Marami na ang mga diplomatic protest na isinagawa ng Pilipinas laban sa China. Pinuri ng maraming senador ang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag tapatan ang pag-water cannon ng China sa Pilipinas. Hindi na raw ito kailangang gawin upang maiwasan ang mas malala at mas malaking maaaring maidulot ng pagganti gamit ang water cannon. Mas mainam na gumamit na lang ng diplomatic protest. Maraming beses na naibalita na ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay binobomba ng China gamit ang water cannon, na kung saan maghahatid lang sana ito ng mga kakailanganin ng mga sundalo na nakabase sa BRP Sierra Madre. At nagja-justify ang China na tama ang kanilang ginagawang pambubomba sa mga barko ng Pilipinas dahil ayon sa China ay pinoprotektahan lamang daw nila ang kanilang pag-aari. Hindi naman ito nagustuhan ng Pilipinas sapagkat talagang ang may-ari nito ay ang Pilipinas. At iginigiit ng China na ang pagtawag ni Alberto Carlos sa gobyerno ng China ay nagkaroon ng bagong agreement. At ang agreement na ito ay ito. Una, nagkasundo raw ang Pilipinas at China na magpapaalam ang Pilipinas sa gobyerno ng China bago ito magsagawa ng resupply mission. 2 araw bago ito gawin. At ang pangalawa, pagkain, tubig, humanitarian supply lamang ang kailangang dalhin ng Pilipino sa BRP Sierra Madre at walang mga construction materials. At ang pangatlo, 1 Coast Guard, 1 civilian vessel. At ang malubha mga kaibigan, ayon sa China, ang mga kasunduang ito ay meron daw approval ni Eduardo Anyo, ni Alberto Carlos at ni Gibo Teodoro. Kung sakaling may katotohanan ang mga claim ng China, ito ay nakakagulat. Bakit? Sapagkat hindi na kinakailangan ng Pilipinas na magpaalam sa China kung ano ang ating gagawin sa ating teritoryo dahil atin ang karagatang ito. Nitong Martes ay tinanong si Gilberto Teodoro kung meron daw ba siyang nalalaman o aware daw ba siya sa di umano'y conversation ni Carlos at gobyerno ng China. Sumagot si Gilberto Teodoro at ayon sa kanya, I knew nothing about it. Ayon kay Gilberto Teodoro, tanging presidente lamang ang may karapatan na magkaroon ng agreement sa ibang bansa kung pag-uusapan ay international matter. Dagdag pa ni Gilberto Teodoro, hindi raw niya alam kung saan ito kinukuha ng China. Maraming beses naman na tinatawagan si Alberto Carlos at nais tanungin kung may katotohanan ba ang aligasyon ng China. Subalit, hindi pa sinasagot ni Alberto Carlos ang mga tawag ng reporter sa kanya. Ayon sa report,
ang kanyang telepono ay nananatiling turned off at ayon sa Philippine Military, nag-request ng leave si Alberto Carlos. Subalit ang naturang leave ay walang kaugnayan sa usapin ng claim ng China. Dagdag pa ng spokeswoman ng Philippine Military na si Colonel Francel Margaret Padilla, hindi pa raw sila makapagbibigay ng komento tungkol dito sapagat hindi pa raw nila nakikita ang transcript kung ito ba'y gawa-gawa ng China o may katotohanan o kaya ito ay pineke lamang ng China. Samantala, iniulat naman ng News 5 Everywhere na kung sakaling may katotohanan na nagkausap nga si Alberto Carlos at ang gobyerno ng China tungkol sa bagong agreement na ito, ay meron daw nalabag ang China. At ano ito? Ang nalabag daw ng China ay ang law ng Pilipinas na tinatawag na anti-wiretapping law. Ito ay ang RA 4200 na nagawa pa noong June 1965. Sa batas na ito, saklaw nito hindi lang ang pakikinig ng usapan ng dalawang tao, kundi maging ang pagre-record ng usapan ng dalawang tao na walang pahintulot ng bawat isa. Labag na labag daw ito sa batas na ito. At sa pag-record ng China sa di umano'y usapan ni Alberto Carlos at gobyerno ng China, ito raw ay maliwanag na paglabag sa anti-wiretapping law. Ibig sabihin mga kaibigan, halimbawa kung tayo ay nag-uusap at may ibang tao naman na nagre-record ng ating pinag-uusapan, ito ay wiretapping na. Lalong-lalo na, ito ay walang pahintulot natin. Bawal din ang pag-distribute ng kung anuman ang inyong na-record na walang pahintulot ng inyong nire-record. Meron itong 6 months hanggang 6 years na pagkakulong kung sino mang mapatunayang guilty sa batas na ito. Ganun pa man mga kaibigan, kung sakaling may paglabag ang China tungkol sa anti-wiretapping law at kung sakaling totoo na meron silang na-record, oo, nagkamali ang China dahil sa kanilang pagre-record na walang consent o approval ng dalawang party. Pero kung totoo na talagang may usapan ang China at si Alberto Carlos, hindi ba't malaking issue rin ito? Sapagkat unang-una, tanging presidente lamang ng Pilipinas ang may karapatan na makipag-agree sa ibang bansa, lalong-lalo na kung international matter ang pag-uusapan. Subalit, ano itong sinasabi ng China na meron daw nagngangalang Alberto Carlos ang nakipag-agree sa China? Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa claim ng China? Hindi kaya ito'y palusot lamang ng China upang ma-justify ang kanilang pambubomba gamit ang water cannon sa mga barko ng Pilipinas? O kaya binobomba ng China gamit ng water cannon ang ating mga barko dahil sa naudlot na di umano'y usapan ng China at Pilipinas? Marahil ay alam na ito ng karamihan na sa Pilipinas, maging ikaw ay general o admiral, ay wala kang karapatan na makipag-agreement sa ibang mga bansa in terms of international matter. Tanging ang Pangulo lamang, ang AFP, ay tagapagtupad lamang ng batas o patakaran at hindi kinakailangang magsagawa ng sariling diskarte para sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yan ay jurisdiksyon ng Pangulo at ng kanyang mga kinatawan at ng Department of Foreign Affairs.